Open letter to Romel Marbil galing sa ating Vice Presidente. Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Mambabatas ka lang, hindi ka Diyos. Para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, lagi kang magsabi ng totoo. Para sa bayan, Sara Duterte. Now, Mr. Marbil, General Marbil, pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Tsak na darating yon, Ginoong Marbil. Nararapat po na ang pagdesisyon tungkol sa mga patakaran ng bansa ay kinukonsulta ang mamamayan. Tungkulin niya ng Pangulo. Kaya po sa usapin ng digma-digmaan at tapang-tapangan sa China, may pananagutan si Mr. Marcos dyan. Kaya tayo nandito. Hindi para pabagsakin ng kanyang gobyerno, kundi singilin siya sa kanyang pananagutan sa taong bayan sapagkat hindi siya inilal ng taong bayan para dalhin tayo at ibulid sa digmaan at kapahamakan. Tama po ba? Malinaw na mensahe yun. Tungkulin ng mabuting mamamayan ang singilin ang kanyang pamahalaan na gawin ang tama at huwag pabayaang mabulid sa kamatayan ang milyong-milyong Pilipino. Number 2, ang Amerika po, hindi ang kanyang mamamayan, kundi mga gobyerno ng Amerika ay may malawak at mahabang kasaysayan ng pananakop at pagpatay sa buong mundo. Ang pinakamaraming pinatay sa digmaan po, maliban sa World War II, na sila din ang may pakana. Sabi ni Kamintong kanina, the world's most devastated city in World War II was Manila. Patapos na ang digmaan, pasurrender ng Hapon, dinurog pa ng Amerika ang Manila para lumuhod tayo at tumingi ng Marshall Plan Recovery and Rehabilitation para tayo'y hindi humulagpos sa kanilang kamay ng pagkontrol. Pasurrender ng Hapon, binagsakan pa ng bomba atomika doon sa Hiroshima at Nagasaki para i-take over ng Amerika ang dikta ng resulta ng digmaan sa World War II. Pero sa totoo lang, ang bumasag ng backbone ng Japanese Imperial Invasion Forces sa Asia ay ang China. China po ang unang lumaban, milyong-milyong mamamayang Chino ang namartir at namatay sa digmaan na yan bago pumasok ang Amerika. Remember Manchuria. 1,000,000 mahigit ang ni-rape at pinatay na mamamayang China ng Hapon. Lumaban sila. Ang komunistang China nila Mao Zedong at Chiang Kai-shek ay nakipagkaisa upang durugin ang backbone ng puwersa ng mga Hapones na nananakop sa Asyo. Klaro yon, mga kababayan. Tama si Kado. Yan po ay dapat may linaw. Sa Pilipinas po, mahigit 1,000,000 ang namatay sa digmaang hindi natin dapat pinasukan noon kung napigilan yon. Yan ang sinasabi ni Marcos Sr., ang tatay mismo. Sinabi niya yan sa gitna ng Kongreso ng Estados Unidos. Alam niyo rin po ba kung ilang milyon ang pinatay ng Amerika sa Vietnam? Mahigit 3,000,000 na mamamayan ng Vietnam ang pinatay ng Amerika from 1964 to 1975. Ang mga malulubhang warfare of chemical weapons, ginamit nila yan sa Vietnam. Napalm bomb, Agent Orange, name it, Hamleting. You do it, they do it everywhere, every day. Tipunin mo ang bombang ginamit sa World War II. 20 times more ang bombang ibinagsak ng Amerika sa Vietnam alone. 20 times more than the entire bombs in World War II. Ganon ka sidhi ang digmaan, winasak niya ang Vietnam.
Pilipinas, 680,000 Pilipino ang pinatay ng Amerika in Filipino-American War. Yan ba ang kaibigan? Ituro ninyo ang lugar sa Pilipinas na binagsakan ng bomba o minasaker ng China ang ating mga kababayan. Balangiga Bell in Samar, 11,200 ang pinatay ng Amerikano. Kaya nila kinuha ang bell ng Balangiga sa Samar bilang war booty na naibalik lang sa panahon ni Rodrigo Duterte. Isa-isahin pa natin yan. At ano ang mangyayari sa ating bansa sa modernong panahon na tayo'y binubulag at tayo ay pinagsisinungalingan at sinasabi nila na ang EDCA daw ay humanitarian and friendly relations lamang sa pagitan ng ating bansa. Bakit walang transparency? Bakit walang inspeksyon? Bakit walang full public disclosure? May tinatago, klaro. May tinatago, of course. Ang EDCA, sa totoo lang, ay forward deployment of US armaments sa kanyang napipintong pakikipagdigma sa China gamit ang Taiwan. Pero ang kanyang lulunsaran ng digmaan ay Pilipinas. That's exactly how we should define EDCA. EDCA is a forward US deployment of armaments in the guise of EDCA. Nagkakaroon sila ng base militar nila nang walang kasunduan na pinayagan ng ating mamamayan. Unang mga instrumentalidad ng ating Estado, kagaya ng Senado, as required by the Constitution. Mini military base inside Philippine military camps. Kabastusan ang EDCA na yan. Paglapastangan yan sa ating tradisyon na dapat ang pamahalaan nangungonsulta at tinitindigan ang tamang interes ng kanyang mamamayan, hindi ng mga dayuhan. Nabubuhay po ang aming dugo sa pakikipaglaban. Na-recruit ako sa CPP, NPA, NDF nung kabataan ko, 18 years old, exactly because of the military basis narrative. Yan ngayon ang nabubuhay sa dugo namin. But you can be assured na hindi na po ko hahawak ng armas upang sumama muli sa NPA. Never. At sa CPP, NPA, NDF, lalabanan natin sila. Pero, hindi rin tayo papayag na lulupigin ng pamahalaan at ibubulid tayo sa kapahamakan at matayan dahil lamang ang gobyernong ito ay gustong humulagpos at makakuha ng konsesyon sa Amerika. What is the long and short of this? Kailangan nating puntuhin ang dapat puntuhin. Dapat singilin ang dapat singilin. Hindi pwedeng tayo ay maging neutral to address the problem. The problem right now is the Marcos government. It is doing, willing, and dealing para ma-release at ma-unfreeze ang more than 385 million US dollars nila na assets sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo ibinubulid sa kamatayan at digmaan at bakit ayaw niyang pigilan ang illegal, unconstitutional na EDCA na yan at gusto pang palawakin. Yan pong malinaw, mga kababayan. We should bring the accountability where it should be. Ang paniningil sa gobyerno ay hindi nangangahulugan tayo ay kontra gobyerno. Hindi rin pwedeng hindi malinaw sa mamamayan anong direksyon natin. Tatlo, number one, kung hindi nakikinig ang Marcos government na ito, may karapatan ba tayong siya ay paalisin sa kapangyarihan sa mapayapang pamamaraan? Yes! Mayroon. Anong tawag po dyan? People power. Ano po ang... Yes! Ano po ang definition ng Supreme Court sa people power? Exercise of the direct sovereign will of the people. Direktang paglulunsad ng soberanyang kapangyarihan ng mamamayan outside of election but short of putting up arms to overthrow the government. That is called people power. Tama. Pangatlo. Taong bayan. Pangatlo. Nararapat po ba na sundan natin
ang constitutional line of succession at babaguhin natin ang bulok na sistema ng pamamahala sa pamamagitan ng pagkakaisa sa nararapat na mamumuno sa atin. Yan ba ay bahagi dapat ng direksyon para itigil na ang mapamuksa na uri ng pamamahala ni Marcos Jr.? Karapatan ba yan ng mamamayan ay panawagan? Yes, karapatan po yan ng mamamayan. Yes! So mga kababayan, hindi ko na po pahabahin ito sapagkat nandun na po sa inyong mga gilid ang mga simpleng mga pansit na inihanda natin para sa mahabang labanan ng mamamayang Pilipino. Mga kababayan, tatapusin ko in the last 2 minutes dahil nandito na si Dr. Lorraine Marie Badoy, ang kapartner ko sa Pilipinas Nating Mahal, ang modernong Gabriela Silang, na tagapagtanggol ng karapatan at kalayaan ng sambayanang Pilipino. What can I say, no? Ang gusto ko to actually pag-usapan kasi lahat nung on my way here nakinig naman ako. At saka ilang beses na tayo nagrarally, no, na ba't tayo umabot dito, Kalolit. So, meron ako kasi gustong pag-usapan dito. Lahat ng problemang ito kasi this elephant in the room, no? Ito yung pinakamalaking problema na ang Pangulo natin hindi sumasagot kung siya ba yung nasa video na yon. No, so napakalaking bagay nun. Kasi siguro doktor ako at saka Pilipino ako na ang ordinaryo na Pilipino, wala ka ba kitang hindi na walang family member na nalulung sa droga. No? Marami akong naging kamag-anak na nalulung sa droga. At alam ko kung ano ibig sabihin pag drug addict. No? Ibig sabihin pag drug addict, ang drug addict, pagkagising niya, pagkamulat na pagkamulat ng mata niya, iisa lang ang nasa isip niya, at yun ay droga. Saan niya kukunin yung droga? At buong araw, yan ang nasa isip niya. So hanggang matulog siya, yan din ang huling iniisip niya. So, lahat gagawin niya para siya ay magkadroga. So marami akong kaibigan, meron akong kaibigan na yung pang-chemotherapy ng kanyang nanay, ninakaw niya para makabili siya ng drugs niya. Yung paborito kong brother-in-law na ngayon ay rehabilitated, pumunta sa libing ng tatay niya para makapagpanloko, para makahingi ng pera para bumili ng droga. Pang-tuition ng anak, kukunin niya yan para pang-droga niya. Isusubo na lang nung anak niya na gutom, pampandodroga niya. So, ang ibig sabihin, no, ng isang drugista, sinungaling, magnanakaw, walang kapasidad mag-isip ng maayos at magdesisyon ng maayos, no? Sino ba yung pinag-uusapan ko? Hindi ba si Bongbong Marcos? Yeah. Na umabot tayo dito sa bingit ng gera ay dahil wala siyang pakialam, no? Nakita natin yung video, no, na gusto nilang pakalimot sa atin. At this point, a few days ago, siguro 3 or 4 days ago, 100 million na ang views. So, ngayon tinanggal nila yung mga views na may million, si kay Maharlika, kay Attorney Glenn Chong, etc. tinanggal nila. Pero nakatatak na yan sa utak natin. Ano ba naman klase tayong tao? Anong klase tayong bansa? Napapayag tayo na ang leader ng ating bansa ay baka lulong sa droga. Hindi siya sumasagot, di ba? So yun na yung pinakasagot doon. Yun na yung pinakasagot. Katulad nung sinabi ni President Duterte, the fact that he hasn't taken that drug test is all the authentication that we need na siya yung nasa video. And worse, nalulung siya sa droga. Hindi siya sumasagot ng maayos. So, itong nakikita natin kasi parang hinahalin tulad ko siya sa isang ama na nakabantay sa bahay. Kapag ka magaling ang tatay, walang mangyayari sa mga anak niya, sa kanyang mga kapamilya. Pero kapag ka ang tatay ay durugista, binuksan niya ang pintuan ng bahay niya para gahasain ang pamilya niya. At yan ang pakiramdam ko. Para tayong ginagahasa ngayon na mga drug addicts, mga drug lords,
ng mga oligarkyo, ng Amerika, ng mga magnanakaw sa Kongreso, sa Senado, ng pamilya niya, ng asawa niya, ng pinsan niya. Lahat ng kawalang yan ginagawa sa atin. Wala siyang pakialam. Bakit siya walang pakialam? No? From the medical perspective, kasi yung pagsimula ng speech ko, kasi wala siyang kakayanan. Ang isa pong gumagamit ng pinagbabawal na gamot, lalo na kapag kalulong, ay may sakit. Nung napanood ko yung video, nalungkot ako. Nalungkot ako kasi naalala ko yung mga naging pasyente ko, yung mga mahal ko sa buhay, na nalulong sa droga. Kita natin siya, di ba? Skinup niya yung white powdery substance na yon. At eksperto na eksperto yung pagkakagawa, no? Yung hindi man lang nabuhos or para nakita mo na lifetime habit yon, nakita mo na sanay siya. Kasi kung hindi ka sanay, excuse me, mabubuhos yon or manginginig ka or hindi natural sa isang tao ang suminghot to put yung foreign substance sa ilong at sisinghutin mo. Hindi. Kailangan mo kang pilitin yung mga pasyente ko para gawin yon, di ba? Pero sa kanya, sanay na sanay siya. At ito yung nangyari sa atin. At nakikita din natin ngayon ang full bloom ni Bongbong Marcos na bakit siya umabot dito? Bakit siya umabot sa pinakamataas na pwesto sa kapangyarihan sa bayan? Kasi maraming nagtakip sa kanya. Napakarami. No? Naging governor, naging senador, naging congressman, na wala naman talagang ginawang accomplishment. Puro pagtatakip ang ginawa. So, nalulungkot ako para sa ating bayan ngayon. Kasi, hindi lang nalulungkot, kundi natatakot ako kasi nakalagay tayo sa malaking kapahamakan. Kasi naalala ko nung nagtatrabaho ako kay President Duterte, front seats talaga ako. Nakikita ko talaga ang trabaho ng President, araw-araw, isang araw, napakaraming desisyon na kailangan mong gawin. Pero nakikita natin ngayon, maliwanag, wala siyang kakayanan. Kagabi nanood ako ng press ko niya doon sa baha. Gusto ko siyang umbagin. Dahil ang sinabi niya, pucha talaga ang sinabi niya. Hindi, pati yung sinabi niya, kasi sabi nung yung public servant, sir, nagugutom na sila, nakabara yung ano ang nangyari? Sabi niya, may paganyang-ganyan pa siya, nakabara po yung daan, kung pwede po sana mag-airdrop. Sinabi na yung solusyon sa kanya. Ang gusto niya, ano ba yung weight na pwedeng kargahin ng helicopter? Gusto niya mag-calculate, gusto niya mag-math problem tayo. Baliw, hindi niya alam. Imbes na sabihin niya, na i-deploy na natin yung AFP. Ilan bang helicopter ang kailangan? Mga ganun pa pinagsasabi niya. At sabi pa niya ganito, nakabara ba yung daan? So, we need to build more roads. Sabi niya ganon. Diyos ko Lord. Di ba mamatay na lang sila sa gutom? I cannot find the words to describe the level of incompetence of Bongbong Marcos. More so because I came from the team of the greatest president and excellent executive, Rodrigo Roa Duterte, na ngayon, ito mga baliw na ito, na mga praning na ito, ay gusto pa nilang sirain, di ba? Kita ba naman ang ugaling adik talaga. No? Walang kapasidad para sa utang na loob, na ang pamilya niya, ang President Duterte, ang siya mismong rason kung bakit nalibing ng maayos at may dignidad ang tatay niya. Anong ginawa nila? At dahil kay Inday Sara, kung bakit nandyan sila ngayon sa Malacanang. Pero anong ginawa nila? Tinanggalan ng security ang Vice President. At lahat ng pambababoy na ginagawa sa Vice President. So, in closing, napakalaking hamon nito sa atin ngayon na nandito tayo this is the worst president that this country has ever had. And we are in a dark chapter in our country's history. So,
dapat tayo magtutulungan dito, no? And I'm very, katulad ng naituro ni Eric sa akin at ng mga former rebels, ang taong nagkakaisa ay walang laban sa taong bayan. Correct. At tayo din ang pwedeng bumawi niyan. So maraming salamat at lumalaban kayo para sa inang Pilipinas. Magak at itago sa ating bansa na magbubunsod ng digmaan, hindi lamang sa riyon ng Asia-Pasipiko, kundi sa buong daigdig. Kaya maya-maya po, tatalakayin natin yan. O again, attention please, dito po, with Kaado Paglinawan, pakinggan nyo po ang statement ng Vice Presidente ng bansa na pilit sinisikel ng isang police general na hindi naman inalal ng bayan ay hindi niya nirerespeto ang pangalawang Pangulo ng bansa. Itong si General Marbil, makinig ka sa statement from Kaado Paglinawan. Bago ko po banggitin ang aking konklusyon, sisingit lang po natin ang isang open letter to Romel Marbil galing sa ating Vice Presidente. Romel, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay ako agad ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit, tila nakakatatlong interview ka na sa patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan ko kayo sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na paglilinlang sa aking mga kababayan. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kaya kong magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Una, ang Vice Presidential Protection Division ay isinailalim ng PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ang susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Pangalawa, sinabi mo, local police also augment Duterte security every time she visits the provinces. Kaya nga ang BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pangapat, we don't see any threat against the Vice President, sabi mo, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request it.
Hindi ba malisyosong pagpapalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling tao ang maaaring nandoon. Hindi nabaling ako, ngunit nakuha at naisa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor na edad na anak na naging malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kamakailan lamang ay nagtuno rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi ba ang threat kung harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Mambabatas ka lang, hindi ka Diyos. Panlima, the relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinalipat-lipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako noong 2010, nandiyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang police to the population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit na makabagong teknolohiya, drones, innovation at iba pa upang mabigyan solusyon ng issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang mamamayan. Tulad na lamang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos kong ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't saklaw ng relief order ng mga tauhan ng PNP. Mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ng Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko ay mula pa noong 2007. It was obviously targeted list and a targeted maneuver, nothing less. Masyado
na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pag-i-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, pakikiramay sa mga namatayan, at mga nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pang mga araw sa pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang problema ng mamamayan. Asahan mo ang sulat na ito sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo. Lagi kang magsabi ng totoo. Para sa bayan, Sara Duterte! Mabuhay ang Vice-Presidente ng Bansang Pilipinas! Mabuhay ang pag-aayag ng katotohanan! Now, Mr. Marbel, General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice-Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko. At lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Tsak na darating yon, Ginoong Marbel.